Good morning, Pilipinas! At hello sa ating mga kababayan all over the world. Nagbabalik na naman po tayo para sa ating reaksyon still sa mga Duterte. Dahil nga po sa napabalitang nagbigay ng pahayag si dating Associate Justice Antonio Carpio regarding po sa ICC na maglalabas na daw po ng warrant of arrest according to Attorney Carpio by September. Yan po ang pasabog ni retired Associate Justice Antonio Carpio. And the Dutertes and the DDS and allies ay dinownplay po nila ang pahayag ni Associate Justice Carpio. At sabi nga nila na nananaginip daw po ng gising si Justice Carpio. Yan po ang pagkakasabi nila. So, kasama na dyan sila Harry Roque. Of course, number one is Digong na nag-downplay. And then si Panelo. So mga kaibigan, talagang nagpapakita na nagyayabang-yabangan pa rin tong si Digong. Ang basa ko po kay Digong, kay former President Duterte ay isang taong nagyayabang-yabangan pero sa loob niya, siya'y natatakot. Yan po, tingin natin dyan. Dinadaan lang niya po, pinapalakas niya ang kanyang sarili by saying something na hindi siya apektado para lumabas na hindi siya affected sa mga balita. By the way, hindi po natin alam kung ano po ang source ni retired Associate Justice Carpio kung saan niya po nakuha yung information na yan na lalabas ang warrant sa September. Yan po. Di po ba sabi ni former Senator Trillanes noon by June or July, pero it didn't happen. So, maghintay lang po tayo. Tignan natin kung lalabas nga by September ang warrant of arrest. Sigurado po akong sila'y nag-aalala na ngayon. Nagpaplano kung anong dapat nilang gawin. Actually, di po ba naibalita na si Harry Roque ay tumakbo sa Davao dahil magmi-meeting daw po sila. Silang mga heads ng Duterte Group. Hintayin natin. Alam niyo po itong si ex-President Digong, ang tingin ko sa kanya is hindi siya yung talagang wala siyang word of honor. Si President Digong, wala. Dahil naalala ko, hinamon daw siya ng duelo noon ni, I can't remember his name. May naghamon sa kanya ng duelo noon. At sabi niya, okay, sinet nila yung oras kung saang lugar. Pero alam niyo po, hindi sumipot, natakot. So, ibig sabihin, hanggang salita lang. Alam po natin yan, ever since, siguro ganun din yung mga anak. Magaling lang sa pananalita, magaling magmura at magbigay ng mga threats, pero wala hindi naman kayang gawin. Mga kababayan, ngayon, mas lalong naiipit na naman sila. Lalo na nga po, napanood po natin yung hearing kahapon. Mas lalong naiipit na naman ang pamilyang Duterte. Nako. Talagang totoo nga yung pong mga aligasyon, totoo po yung mga pasabog ni former Senator Trillanes. Kaya alam niyo po, ever since, meron po akong tiwala kay Senator Trillanes. At siya po yung senador na meron pong matapang, walang kinatatakutan, at hindi niya inurungan ang mga Duterte. Kahit papunong peak ng kanilang power, andyan po si Senator Trillanes, hindi nagpatinag. Hindi siya natakot. Talagang lumaban ng harap-harapan sa mga Duterte. Naalala ko po, mayroong statement si Mar Rojas noon
Nasabi niya, I think he was a candidate para Pangulo. 2016 pa po yun, yeah. Sinabi niya na, droga, dami dyan sa Davao. Sabi niya, na kung saan pinagtawanan po siya ng mga DDS. Yan, si Mar Rojas. Akala po natin na yung time na yan ay talagang walang credibility itong si Mar Rojas para sabihin niyan, napakaraming droga. Ayon po sa mga pinahayag ni Jimmy Guban kahapon sa hearing. Ito nga po ay napakalaking pasabog ni Jimmy Guban. Kaya mga kababayan, kita po natin dito na the more po na nalulubog sa kumunoy ang mga Duterte. Talagang sila po ay hinihigop ng kumunoy. Talagang dito po sa mundo, kung gumawa ka ng kasamaan, kung gumawa ka po ng panluloko sa iyong kapwa-tao, talagang babalik at babalik sa iyo. At kitang-kita, it's very obvious na kinakarma na. Karma is real, mga kaibigan. Totoo po yan. Yang pong ginawa ng mga Duterte, yan po ay napakalaking panluloko sa taong bayan. Napakalaking panluloko sa mga Pilipino. Piruin mo, sasabihin mong, I hate drugs. Tapos, ikaw pala mismo ang distributor, kayo pala ang nag-i-import, yan po ay panluloko. Gusto natin noon, tayo mga Pilipino, na malinis ang Pilipinas sa droga, pero kabaliktaran po pala. Ang totoong nangyari ay mas lalo po palang dumami ang droga. Sila po pala ang nag-influensya para hindi galawin ang kanilang mga inimport galing sa China. According to, of course, our source, our trusted source na si Jimmy Guban. Dating intel po ng customs. Base po sa pagpapaliwanag ni Mr. Guban, ako po ay naniniwala sa kanya. Base po sa kanyang pananalita, naniniwala po ako kay Jimmy Guban. Sana naman maimbestigahan po ito ng ating gobyerno. Sana ang ating gobyerno ay maging seryoso dito. Dahil napakalaking tao po ang na-involve dito, dapat wala pong excuse dito. Kahit sino na po ang masagasaan, dapat mabigyan po ng tamang kaparusahan yung taong gumawa ng kalukuhan dito po sa ating bayan. Ito po ay hindi political harassment, no. Ang ginagawa lang po natin dito ay iniimbestigahan at kung sinong may kasalanan dapat managot. Yan ay hindi political harassment. Niloko po tayo. At andyan na po yung mga Chinese na talagang nakinabang din dahil malakas po ang kapit nila sa Pangulo. We cannot deny that dahil kitang-kita po natin na they're very close. Meron po silang magandang relasyon, samahan. Kaya we can't deny that. Sana lumiwanag pa ng lumiwanag, lumantad po yung mga taong dating takot, kagaya po ni Jimmy Guban. At saludo po tayo sa kanya, kay Sir Jimmy Guban, sa kanya pong paglabas para sabihin ang katotohanan. Kagaya po niya ni Colonel Asierto na nagtago dahil hinanting. Dahil gumagawa po sila ng tama. Yun po ang dahilan kaya po nalagay sa peligro ang kanilang buhay. See? Kalukuhan po ito. Kung sino po yung gumagawa ng tama, yun pa ang napapasama. Kaya, mga kababayan, kita ko po na ito na ang simula ng pagbagsak ng grupong DDS. Ito na po yung kanilang downfall. Yun po ang tingin natin dyan. At balikan natin ang pahayag ni dating Pangulong Digong. Ganun pa rin po na sinasabi niya na walang jurisdiction
ang ICC dito sa Pilipinas. Yan po ang pinagsasabi niya. Hindi po siya susuko dahil wala daw pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, makikita po natin yan kung gaano po talaga katigas ang dating Pangulo. Kung siya po ba ay isa-subject niya kanyang sarili o lalaban, tingnan natin yan. So, bumili pa po tayo ng maraming popcorn, mga Karayban, mga kababayan ko, at atin pong tutukan tong pangyayari na to. Ito po ay napaka-crucial sa ating bayan. Kung ito man po ay talagang totoo, ito po ay first time po sa history ng ating bayan na kung saan ang first family o ang dating Pangulo ay na-involve sa ganitong klaseng kriminalidad at ganitong klaseng maruming gawain for the first time, kung totoo man po ito. So, we'll find out. We'll give appreciation po sa mga taong matatapang na nasa Kongreso. Andyan po ang mga congressman na talagang ginagawa po nilang kanilang trabaho para magbigay po ng enlightenment. Malaman po natin ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari. Well, my dear friends, marami pong salamat sa inyong panunood. So, hintayin po natin yan. Sana po ay lumabas na nga at mabigyan ng hustisya ang mga taong inabuso, ang mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Manong Rayban na nagsasabing, mabuhay ang lahing Pilipino.